Good day everyone, I am Carlo Valiente from BSIT 2D and this is my entry para sa aming activity 2 which is na-task kami para gumawa ng registration form using HTML. Kung nakikita nyo po, ito na po yung final output natin, yung registration form. From username and so on hanggang sa hobbies, kompleto na siya. Na-test ko na siya, nag-work naman, pero but to show you guys, i-input natin. Tignan natin kung nag-work talaga. Sa username, lalagay ko na lang yung Gmail account ko. Sa password, kahit random letters na lang or numbers, pwede na. Sa last name, of course, my last name. And sa first name, syempre pangalan ko. Sa age naman, kung makikita nyo yung keyboard, naging number input. So, pag-uusapan natin mamaya kung bakit siya naging ganyan. Siyempre, sa gender, I'm a male. Pero kung female yung mag-input, pwede rin niyang female. So, kita nyo, nagre-reset siya from male to female, no? And pag-uusapan din natin siya kung bakit siya nagiging ganun. Dito naman po sa hobbies, naglagay ako ng tatlo which is gaming, basketball, and walwal. Syempre hindi tayo nagaganon, sa dalawa lang tayo. Pero para matest na lang din natin, let's check na din. So ayan po, nailagay na po natin lahat ng dapat nating i-input. Ngayon itetest naman natin kung nag-work yung submit button. Para mag-work yan, dapat magre-reset like that. So ibig sabihin, nag-work talaga siya. So, bali, ayun po yung registration form natin. Napaka-basic lang. So, paano nga po ba siya nag-work? Punta naman tayo ngayon sa ating lines of codes. Ayan. And yung gamit ko po kasing app, which is yung Treb Edit, is meron ng automatically, pag gagawa ka ng HTML, meron na siyang lines of code. So, bali, i-modify mo na lang. So, medyo madali na lang, no? Yung una kong dinagdag dito, which is yung nasa header, yung title, yung nakalagay dyan, registration, no? So, kapag niran natin siya, makikita natin siya doon sa taas ng link. Ayan. Ayan yung registration. Bali, ayan po yung name ng ating website, no? Yung next naman, yung nilagay ko sa body na, which is yung registration text. So, nilagay ko lang is H1 kasi yun yung pinaka mataas na size para sa text, which is yung H1. H1 to 6 po yan, H1 lang yung napili ko. Sa next line naman, kung makikita nyo, nakalagay dyan is form. So, bali, sinasabi natin na ang yung program natin is naka-form type, no? So, sa action and method, hindi na natin siya lalagyan kasi nasa beginners program pa lang tayo. So, let's leave it a blank muna. So, punta naman tayo ngayon dun sa mag-i-input na yung user. So, unang may lalagay dyan yung label. So, yun nga yung username nakalagay dyan. So, ayun yung lalabas sa output. Yung next naman, yung input natin, ilalagay natin kung anong type ba siya. So, syempre, username, ilalagay na natin dyan username. So, matik na yan. Pag nalagay mo yung username sa type, lalabas na yung parang rectangular kung saan mag-i-input yung user. And yung variable name natin is username na din. Bago po tayo mag-proceed dun sa password, pag-usapan muna natin kung ano yung nagagawa ng div. So, meron tayong opening div and closing div every time nagagawa tayo nung sa pag-i-input. Bakit? Kasi siya po yung magsiseparate nung pagkakasunod-sunod ng mga input na yon, no? So, pag di mo siya nilagyan ng div, magkakadikit lang po yan. So, kailangan po natin siya lagyan every time nagagawa tayo ng ganon. So, ayun na nga, sa password, lalagay natin yung label as password, syempre. Sa input type naman, lalagay din natin password. So, matik na yan, alam na ng program kung ano yung i-input ni user, which is password nga. Kaya kung nakita nyo kanina nag-i-input tayo, nasi-censored, no? Para hindi niya pinapakita yung mga nilalagay natin. Kasi yun yung input type na nilalagay natin. So, variable name, same as the label, password din. Ito naman pong dalawang magkasunod na to, parehas lang to. Iibahin mo lang yung label nila at yung kanilang variable name. So, sa last name, ganun. Pero yung type natin, lalagay natin dyan is text. So, matik na rin yan. Text lang yung pwede niyang tanggapin. So, sa ID, lalagay din natin last name and the variable name is last name din. So, sa first name, ganun din. Type din natin dyan is text.
and sa ID is first name, and yung variable name then is first name. So ngayon naman yung sa age, kung makikita nyo kanina 'di ba naging number input. Bakit nga ba? Kasi yung nilagay po nating input type is number. So number lang yung tatanggapin niya, hindi siya tatanggap ng mga text. So ganun lang din. Yung ID is age lang din, same as label, and yung variable name is age lang din po. Sa gender naman, kung makikita nyo kanina, naka-radio button siya. Bakit nga ba? Kasi nilagay po natin sa input type is radio. So, matik niya ang gagawin ng program dyan is a radio button. And meron tayong dalawang choices doon, which is yung male and female, di ba? So, ngayon, ang ilalagay natin sa ID ng una, which is yung male natin, is male. Pero, dapat yung variable name nilang dalawa is magkaparehas. Bakit? Kasi pag magkaiba po yan, parehas mo yung mapipili. Hindi yung kanina na pinakita ko na nagre-reset every time. Isa lang yung pwede mong piliin. So, dapat magkaparehas lang yan. Kung gusto mong isa lang, yung dapat piliin ng user. So, let's proceed naman sa last input ng user, which is yung hobbies. So, kagaya ng sabi ko, may nilagay akong tatlo doon, di ba? Which is yung gaming, basketball, and walwal. And naka-checkbox po siya. Bakit nga ba? Kasi yun yung nilagay nating input type. Kung makikita nyo, nakalagay dyan, checkbox. And meron tayong tatlong options, di ba? And magkakasama sila sa iisang checkbox lang. Bakit nga ba? Kasi as the same as gender ng kaninang pinag-usapan natin, gumamit din tayo ng iisang variable name lang sa kanilang tatlo, which is hobby. So makikita nyo yung ID name lang yung naiiba. So, sa ID name, kada isang option is magkakaiba, pero dapat magkakapala sila ng variable name para sila magkakasama dun sa iisang checkbox option lang. Okay? And kung makikita nyo dito guys, nagkamali ako kasi naglagay ako ng isa pang div dun sa closing div. Naglagay na tayo dun sa taas ng hobbies ng opening div, tapos naglagay pa ako dito sa closing div, diba? So yun, mali yun. So hindi ko ikakat to kasi syempre programmers tayo, tao lang tayo. Nagkakamali din tayo guys. So makikita nyo, ganun pa rin yung kanyang output kahit tanggalin natin yung opening div kasi nga mali yun. So ayun, sorry guys no. So yun, punta naman ngayon tayo dun sa submit button. Paano nga ba siya nag-work? Simple lang to guys. So una mo lang lalagay is yung button, i-specific lang natin para alam ng program na button yung ilalagay natin. So anong type ng button yun? Ano yung function niya? So ilalagay natin dyan sa type is submit. So kapag pinindot mo yung submit button na yun, magsasubmit siya and magre-reset no, mabubura lahat. So and yung variable name na nilagay ko na lang, btn save, and yung label name as submit. So yun lang naman, basic lang guys. And kung makikita nyo, ayun lang yung lines of codes na ginawa natin. Napaka-onte, napaka-basic, and yun. And as you can see, again, ito po yung final output nung ginawa natin. So, ayun guys, thank you guys for watching and listening. Sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko, no? Please like, comment, and subscribe. Joke lang po. So, ayun guys, I'm Carlo Valiente again from BSIT 2D, and this is my entry in our activity 2.